Kasabay ng inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong araw dahil sa programa ng Iglesia ni Cristo, masusubukan ng binuong grupo ng mga natatanging traffic enforcer ng Maynila. Ito po yung mga sumailalim sa matinding training at equip pa na mga high-tech na gadget. Kikilatisin sila ngayong umaga ng kasama nating si Connie Sison. Partner, pasado ba? Pasadong-pasado, partner, at hindi nga natatapos doon sa pinatupad na bus ban dito sa Maynila ang pagbibigay naman ng mga bagong panukala at maging batas trapiko nitong si Traffic Czar Manila Vice Mayor Isko Moreno. Dahil ngayon, mas pina-high-tech pa, no? Nabanggit mo kanina yung mga traffic enforcers ay may magkakaroon nga ng mga bagong uniforme na may GPS o yung Global Positioning System na tinatawag kung saan matatrack down natin sila, no? In fact, kahit nandito lang tayo ngayon sa Extension Office ni Vice Mayor Isko Moreno, ay nakikita natin kung ano yung mga nagaganap naman sa Kalakang Maynila, dito sa kanilang monitor na nakikita natin ngayon, dito sa mga ginaganap na pag-event naman nitong INC. At with us today, para explain pa sa ating lalo, ay si Vice Mayor Isko Moreno. Vice, good morning po sa inyo. Ay, good morning sa inyo at sa studio at sa lahat po ng nanonood ngayon. Nakita natin ngayon talagang high-tech itong ipinatutupad natin ngayon na patakaran at ng sistema ninyo sa pagmamonitor ng daloy ng trapiko. Paki-explain ho, ano ho ba itong nakikita natin ngayon dito? Well, ngayon binabago na natin yung postura ng Manila Traffic Parking Bureau Enforcers na tinataas natin yung kalidad habang nagbibigay tayo ng disiplina sa driver, nagbibigay tayo ng disiplina sa mga mananakay. Ngayon naman, dinidisiplina namin yung sarili namin mga enforcers o yung hanay namin. Okay. Sila po'y sinubject sa mga training at yung mga available technologies ay ina-adapt namin. For example, lahat ng enforcers namin nowadays and in a few weeks ay magkakaroon sila ng tracking device. Okay, pakita ko natin ngayon ang ating gwapong-gwapong traffic enforcer dito sa Maynila na merong GPS. Ito na yung magiging bagong uniforme ng ating mga enforcers. As you can see, meron na silang communication habang nagdadrive sila ng motor because may mga motorbikes na rin kami. And yung kanilang madali na nilang maabot yung kanilang mga OVR, which is yung Ordinance Violation Receipt. Tapos mga flashlights pagkagabi, ginagamit pandirect ng pag ito naman yung mga makukulit na driver na ayaw umalis, pwede natin na yung jeep nila, katukin yung mga bus nila o mga truck nila. So, at the same time, protection din ng ating mga enforcers. Tapos, higit sa lahat, bukod sa bagong uniforme nila, meron tayo rito isang machine. Itong machine na to, as you can see, this is a GPS wherein namomonitor natin yung ating traffic enforcers. Kung saan namin siya dinistino, malalaman namin malalaman namin kung nasaan sila. So, as you can see, pag sinum in natin, malalaman natin kung nasaan sila, no? Pero pag sinum out natin, malalaman naman natin kung nasaan lahat naman sila. Okay, so nakikita natin dito ngayon mga kapuso, dahil dito sa device nga nito nakakabit doon sa uniforme ng mga traffic enforcers na GPS, ay nakikita natin eksakto kung saan sila nakadesignate. So kung makikita natin, Vice, kung hindi sila dyan designated, nandito halimbawa sila sa iba. Dito sila, nilagay sila dito sa pagbaba ng Delpan Bridge. Tapos bigla silang nandito. Ayun, bawal yon. Hindi sila pwede mapunta sa hindi nila AOR, yung Area of Responsibility. Kaya bawat area o concern area namin, like for example, in the case of Manila, we have about 367 intersections na concern namin. So, ito, si Juan de la Cruz, nakalagay lang muna pangalan Isko, no? Paliba, si Juan de la Cruz, inassign siya dito. Malalaman namin kapag traffic dito, alam na kagad namin kung sino tatawagan naming enforcers because we can call his attention. Okay. Now, ito may isang... Ito, maganda yan kasi pwedeng alamin yung mga chismisa ng mga traffic enforcers. Ang maganda dito sa machine na to, mababawasan din yung possible corruption o yung kotong. Kasi bilin na bilin ni Pangulong Mayor Erap, tanggalin talaga yung korupsyon o yung kotong sa mga jeepney, bus, at lahat ng klaseng uri ng bihikulo na lumalabag sa batas. As you can see sa itaas, halimbawa, just for example, dito sa Jones Bridge, itong Jones Bridge na to, nakita namin yung isang enforcer namin. Yung enforcer na yun, malalaman namin kung sino siya through our GPS, kung sino nakadestino ron. Tapos may hinuli siya, for example, pwede namin pakinggan
kung anong pinag-uusapan nila. Tawag dito sa device na ito. Ang tawag gudo sa prinsipyo na yun, sa intelligence, eavesdropping. Na hindi niya nalalaman, randomly, pwede namin silang pakinggan. For example, we'll show it to you. We'll dial. Habang nakakonect yan sa kanya, habang nakakonect yan, no, pwede Natin mapakinggan. Yes, Okay. ayan. Dinadial natin. So, habang nag-uusap yung violators, saka yung apprehending officer, no? Magandang ano yan, magandang device talaga para anti-kotong, kumbaga. Pero alam mo na, wag mo ikakalat ha. Okay. Pinagsalita natin sila. See? Okay, naririnig Test niya. mic. Test mic. So, pwede nyo rin kausapin at mandohan. Hindi namin siya Okay. makakausap, pero maririnig namin yung pinag-uusapan nila. Alright, so... Yung karigluhan, alam nyo, ang bilin din ni Pangulong Mayor Erap, one strike policy. Alright. Kapag nagkamali, yung enforcer namin, tanggal na. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Vice Mayor Isko Moreno. Sir, Isko Moreno rin no? Okay, thank you very much at antabayanan ho namin yung iba pang mga ibibigay nating panukala na bago dito naman sa Maynila.